Greetings, dear learners. Welcome to an exciting and enriching day ahead. Get ready to embark on a captivating journey of learning and enjoyment as we delve into the fascinating world of biological science in this video. Today, we will be exploring the 10 essential topics of biological science through the Let Review Set 5B. As we begin, I want to remind each one of you to prioritize your safety throughout this learning process. Embrace the joy of learning while ensuring your well-being. Before we dive into the subject matter, let us take a moment to seek blessings from the divine. May God's grace be with you all, guiding and inspiring you on this educational path. Thank you for joining us on the Teacher Lumabon YouTube channel. Let's make this learning experience unforgettable. Wishing you all a productive and insightful session ahead. Let's get started. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Which of the following is true of mammals? Roman numeral 1. They have a 4-chambered heart. Roman numeral 2. They produce milk for the young. Roman numeral 3. They are warm-blooded. Letter A Roman numerals 1 and 2. Letter B Roman numerals 2 and 3. Letter C Roman numerals 1 and 3. Letter D Roman numerals 1, 2, and 3. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. Let's break down the choices and the statements one by one. Isa-isahin natin ang mga pagpipilian at ang mga pahayag. Roman numeral 1. They have a 4-chambered heart. Roman numeral 1. Mayroon silang 4 na silid na puso. A 4-chambered heart is a characteristic feature of mammals. It consists of 2 atria and 2 ventricles, which help separate oxygenated and deoxygenated blood, allowing for efficient oxygen supply to the body. This statement is true. Ang pusong may 4 na silid ay isang katangiang-katangian ng mga mammal. Binubuo ito ng 2 atria at 2 ventricles na tumutulong sa paghiwalayin ng oxygenated at deoxygenated na dugo na nagbibigay daan para sa mahusay na supply ng oxygen sa katawan. Ang pahayag na ito ay totoo. Roman numeral 2. They produce milk for the young. Roman numeral 2. Gumagawa sila ng gatas para sa mga bata. Mammals are unique in that they possess mammary glands, which produce milk to nourish their offspring during the early stages of life. This statement is true. Ang mga mammal ay natatangi dahil nagtataglay sila ng mga glandula ng mammary na gumagawa ng gatas upang mapangalagaan ang kanilang mga supling sa mga unang yugto ng buhay. Ang pahayag na ito ay totoo. Roman numeral 3. They are warm-blooded. Roman numeral 3. Sila ay mainit ang dugo. Mammals are warm-blooded animals, which means they can regulate their internal body temperature independently of the external environment. This allows them to thrive in various habitats and adapt to changing conditions. This statement is true. Ang mga mammal ay mga hayop na may mainit na dugo na nangangahulugang maaari nilang kontrolin ang kanilang panloob na temperatura ng katawan ng independenteng sa panlabas na kapaligiran. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na umunlad sa iba't ibang mga tirahan at umangkop sa pagbabago ng mga kondisyon. Ang pahayag na ito ay totoo. Now, let's examine the choices. Ngayon, suriin natin ang mga pagpipilian. A Roman numerals 1 and 2. This choice states that the correct statements are, they have a 4-chambered heart and they produce milk for the young. These statements are indeed true for mammals, so this choice is correct. Ang pagpipiliang ito ay nagsasaad na ang mga tamang pahayag ay, mayroon silang 4 na silid na puso at naglalabas sila ng gatas para sa mga bata. Totoo nga ang mga pahayag na ito para sa mga mammal, kaya tama ang pagpipiliang ito. B Roman numerals 2 and 3. This choice states that the correct statements are, they produce milk for the young, and they are warm-blooded. Both of these statements are true for mammals, so this choice is also correct. Ang pagpipiliang ito ay nagsasaad na ang mga tamang pahayag ay, nagbubunga sila ng gatas para sa mga bata at mainit ang dugo nila. Pareho sa mga pahayag na ito ay totoo para sa mga mammal, kaya tama rin ang pagpipiliang ito.
Si Roman numerals isang and tatlo. This choice states that the correct statements are, they have a four-chambered heart and they are warm-blooded. Both of these statements are true for mammals, so this choice is correct. Ang pagpipiliang ito ay nagsasaad na ang mga tamang pahayag ay, mayroon silang apat na silid na puso, at sila ay mainit ang dugo. Pareho sa mga pahayag na ito ay totoo para sa mga mammal, kaya tama ang pagpipiliang ito. Di Roman numerals 1, 2, and 3. This choice states that all three statements are true for mammals. Based on our earlier explanations, this is indeed the case. All three statements are correct, so this choice is correct as well. Ang pagpipiliang ito ay nagsasaad na ang lahat ng tatlong pahayag ay totoo para sa mga mammal. Batay sa aming mga naunang paliwanag, ito talaga ang kaso. Lahat ng tatlong pahayag ay tama, kaya ang pagpipiliang ito ay tama rin. In conclusion, all of the choices, A, B, C, and D, are correct since each combination of statements accurately describes characteristics of mammals. Therefore, the correct answer is D Roman numerals 1, 2, and 3. Sa conclusion, lahat ng mga pagpipilian, A, B, C, at D, ay tama dahil ang bawat kombinasyon ng mga pahayag ay tumpak na naglalarawan ng mga katangian ng mga mammal. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay D Roman numerals 1, 2, at 3. What term describes an egg developing into a new organism without itself being fertilized by a sperm? Letter A. Regeneration. Letter B. Conjugation. Letter C. Parthenogenesis. Letter D. Fusion. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The term that describes an egg developing into a new organism without itself being fertilized by a sperm is. Ang terminong naglalarawan ng isang itlog na nabubuo sa isang bagong organismo nang hindi ito na-fertilize ng isang tomid ay C. Parthenogenesis. Parthenogenesis. Explanation of the choices. Paliwanag ng mga pagpipilian. A. Regeneration. Regeneration is a biological process in which an organism can regrow or replace lost or damaged body parts. This is often seen in certain animals like starfish and salamanders. Pagbabagong buhay. Ang pagbabagong buhay ay isang biolohikal na proseso kung saan ang isang organismo ay maaaring muling tumubo o palitan ang mga nawala o nasirang bahagi ng katawan. Madalas itong nakikita sa ilang mga hayop tulad ng starfish at salamander. B. Conjugation. Conjugation is a type of sexual reproduction in certain microorganisms, such as bacteria and protozoa. During conjugation, genetic material is transferred between two individual cells, but it does not involve the development of an egg into a new organism. Conjugation. Ang conjugation ay isang uri ng sexual na pagpaparami sa ilang microorganism, tulad ng bacteria at protozoa. Sa panahon ng conjugation, ang genetic material ay inililipat sa pagitan ng dalawang individual na mga cell, ngunit hindi ito kasangkot sa pagbuo ng isang itlog sa isang bagong organismo. Si parthenogenesis. Parthenogenesis is a form of asexual reproduction where an egg develops into a new individual without being fertilized by a sperm. This process occurs in some species of insects, reptiles, fish, and even certain birds and mammals. The offspring produced through parthenogenesis are genetically identical or nearly identical to the parent. Parthenogenesis. Ang parthenogenesis ay isang anyo ng asexual reproduction kung saan ang isang itlog ay nabubuo sa isang bagong individual nang hindi na-fertilize ng isang tomid. Ang prosesong ito ay nangyayari sa ilang mga species ng mga insekto, reptilya, isda, at kahit ilang mga ibon at mammal. Ang mga supling na ginawa sa pamamagitan ng parthenogenesis ay genetically identical o halos magkapareho sa magulang. Diffusion. The term fusion generally refers to the process of joining or merging two or more things together. In a biological context, it can be used to describe the fusion of gametes, sperm and egg, during sexual reproduction, leading to the formation of a zygote. However, it is not directly related to the process of an unfertilized egg developing into a new organism, which is described by parthenogenesis. Fusion. Ang terminong fusion ay karaniwang tumutukoy sa proseso ng pagsasama o pagsasama ng dalawa o higit pang bagay. Sa isang biological na konteksto, maaari itong gamitin upang ilarawan ang pagsasanib ng mga gametes, sperm at egg, sa panahon ng sexual na pagpaparami, na humahantong sa pagbuo ng isang zygote.
Gayunpaman, hindi ito direktang nauugnay sa proseso ng isang unfertilized na itlog na nabubuo sa isang bagong organismo na inilalarawan ng parthenogenesis. Which of the following is responsible for the formation of blood cells? Letter A. Cartilage. Letter B. Bone marrow. Letter C. Joints. Letter D. Tendons. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The question is asking which structure is responsible for the formation of blood cells. Let's go through the choices and their explanations. Ang tanong ay nagtatanong kung aling istruktura ang responsable para sa pagbuo ng mga selula ng dugo. Tingnan natin ang mga pagpipilian at ang kanilang mga paliwanag. A. Cartilage. Cartilage is a flexible connective tissue found in various parts of the body, such as the joints, nose, and ears. However, it is not responsible for the formation of blood cells. Cartilage. Ang cartilage ay isang flexible connective tissue na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng katawan, tulad ng mga kasukasuan, ilong, at tainga. Gayunpaman, hindi ito responsable para sa pagbuo ng mga selula ng dugo. B. Bone marrow. This is the correct answer. Bone marrow is a soft, spongy tissue found inside certain bones, including the hip bones, sternum, and vertebrae. It is responsible for the production of blood cells, including red blood cells, erythrocytes, white blood cells, leukocytes, and platelets, thrombocytes. This process is known as hematopoiesis. Bone marrow, ito ang tamang sagot. Ang utak ng buto ay isang malambot, spongy tissue na matatagpuan sa loob ng ilang mga buto, kabilang ang mga buto ng balakang, sternum, at vertebrae. Ito ay responsable para sa paggawa ng mga selula ng dugo, kabilang ang mga pulang selula ng dugo, erythrocytes, mga puting selula ng dugo, leukocytes, at mga platelet, thrombocytes. Ang prosesong ito ay kilala bilang hematopoiesis. C. Joints. Joints are the connections between bones, and their main function is to allow movement and provide support to the body. They do not play a role in the formation of blood cells. Mga kasukasuan. Ang mga kasukasuan ay ang mga koneksyon sa pagitan ng mga buto, at ang kanilang pangunahing tungkulin ay upang payagan ang paggalaw at magbigay ng suporta sa katawan. Hindi sila gumaganap ng papel sa pagbuo ng mga selula ng dugo. D. Tendons. Tendons are tough connective tissues that attach muscles to bones. While they are essential for transmitting forces from muscles to bones, they are not involved in blood cell formation. Mga litid. Ang mga litid ay matigas na nag-uugnay na tissue na nakakabit ng mga kalamnan sa mga buto. Bagamat mahalaga ang mga ito para sa pagpapadala ng mga puwersa mula sa mga kalamnan patungo sa mga buto, hindi sila kasangkot sa pagbuo ng mga selula ng dugo. In summary, the correct answer is B. Bone marrow is responsible for the formation of blood cells through the process of hematopoiesis. Sa buod, ang tamang sagot ay B. Ang utak ng buto ay responsable para sa pagbuo ng mga selula ng dugo sa pamamagitan ng proseso ng hematopoiesis. What is most likely happen when a species cannot adapt to the changes in the environment? Letter A. It will be transformed to another form. Letter B. It will become extinct. Letter C. It will be isolated. Letter D. It will grow old. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go through the choices and explain each one. Tingnan natin ang mga pagpipilian at ipaliwanag ang bawat isa. A. It will be transformed to another form. Ito ay mababago sa ibang anyo. This choice suggests that when a species cannot adapt to changes in the environment, it will undergo some sort of transformation or evolution to better suit the new conditions. While evolution is a natural process, it's important to note that it occurs over long periods of time and is driven by factors such as genetic mutations and natural selection. In the context of the question, this choice might not be the most likely outcome when a species faces environmental changes, as adaptation is a gradual process that may not always lead to a complete transformation. Iminumungkahi ng pagpipiliang ito na kapag ang isang species ay hindi maaaring umangkop sa mga pagbabago sa kapaligiran, ito ay sasailalim sa ilang uri ng pagbabago o ebolusyon upang mas angkop sa mga bagong kondisyon.
Bagamat isang natural na proseso ang ebolusyon, mahalagang tandaan na nangyayari ito sa mahabang panahon at hinihimok ng mga salik gaya ng genetic mutations at natural selection. Sa konteksto ng tanong, ang pagpipiliang ito ay maaaring hindi ang pinakamalamang na resulta kapag ang isang species ay nahaharap sa mga pagbabago sa kapaligiran, dahil ang adaptasyon ay isang unti-unting proseso na maaaring hindi palaging humantong sa isang kumpletong pagbabago. It will become extinct. Ito ay mawawala na. This choice suggests that the most likely outcome when a species cannot adapt to changes in the environment is that it will become extinct. Extinction occurs when a species fails to survive in its current form and cannot reproduce enough viable offspring to maintain a stable population. Environmental changes, such as climate shifts, habitat destruction, or the introduction of new predators or competitors, can create conditions that are unfavorable for a species' survival. As a result, the species may die out completely. Iminumungkahi ng pagpipiliang ito na ang pinakamalamang na kahihinatnan kapag ang isang species ay hindi maaaring umangkop sa mga pagbabago sa kapaligiran ay na ito ay mawawala na. Nangyayari ang pagkalipol kapag nabigo ang isang species na mabuhay sa kasalukuyan nitong anyo at hindi makapagparami ng sapat na mabubuhay na supling upang mapanatili ang isang matatag na populasyon. Ang mga pagbabago sa kapaligiran, tulad ng pagbabago ng klima, pagkasira ng tirahan, o ang pagpapakilala ng mga bagong mandaragit o kakumpetensya, ay maaaring lumikha ng mga kondisyon na hindi kanais-nais para sa kaligtasan ng isang species. Bilang resulta, ang mga species ay maaaring ganap na mamatay. It will be isolated. Ihihiwalay ito. This choice suggests that the species will become isolated when it cannot adapt to the changes in the environment. Isolation can occur when a species' habitat becomes fragmented, making it difficult for individuals to interact and breed with others of the same species. While isolation can be a consequence of environmental changes, it may not be the most likely outcome when a species faces challenges in adapting. Isolation alone doesn't necessarily result in extinction. It can lead to reduced genetic diversity and make a species more vulnerable to other threats, but it doesn't guarantee extinction on its own. Ang pagpipiliang ito ay nagmumungkahi na ang mga species ay magiging isolated kapag hindi ito maaaring umangkop sa mga pagbabago sa kapaligiran. Maaaring mangyari ang paghihiwalay kapag ang tirahan ng isang species ay naging pira-piraso, na nagpapahirap sa mga individual na makipag-ugnayan at dumami sa iba ng parehong species. Bagamat ang paghihiwalay ay maaaring resulta ng mga pagbabago sa kapaligiran, maaaring hindi ito ang pinakamalamang na kahihinatnan kapag nahaharap ang isang species ng mga hamon sa pag-aangkop. Ang paghihiwalay lamang ay hindi kinakailangang magresulta sa pagkalipol, maaari itong humantong sa pagbawas ng pagkakaiba-iba ng genetic at gawing mas mahina ang isang species sa iba pang mga banta, ngunit hindi nito ginagarantiyahan ang pagkalipol ng mag-isa. It will grow old. Tatanda ito. This choice seems unrelated to the question's context. Growing old is not a typical outcome for a species facing environmental changes. Species may have lifespans and individual members may age, but the concept of growing old doesn't adequately address the consequences of the species' inability to adapt to changing environmental conditions. Ang pagpipiliang ito ay tila walang kaugnayan sa konteksto ng tanong. Ang pagtanda ay hindi isang tipikal na kinalabasan para sa isang species na nahaharap sa mga pagbabago sa kapaligiran. Maaaring may mga tagal ng buhay ang mga species at maaaring tumanda ang mga individual na miyembro, ngunit ang konsepto ng pagtanda ay hindi sapat na tumutugon sa mga kahihinatnan ng kawalan ng kakayahan ng species na umangkop sa pagbabago ng mga kondisyon sa kapaligiran. In summary, the most likely outcome when a species cannot adapt to changes in the environment is: sa buod, ang pinakamalamang na resulta kapag ang isang species ay hindi makaangkop sa mga pagbabago sa kapaligiran ay it will become extinct. Ito ay mawawala na. Environmental changes can present significant challenges, and species that cannot cope with or adapt to these changes are at a higher risk of extinction. Extinction is a natural part of the evolutionary process, but human-induced changes to the environment have increased the rate of extinction, leading to a global biodiversity crisis. Conservation efforts are crucial to help protect and preserve vulnerable species and maintain ecological balance. Ang mga pagbabago sa kapaligiran ay maaaring magpakita ng mga makabuluhang hamon, at ang mga species na hindi makayanan o makaangkop sa mga pagbabagong ito ay nasa mas mataas na peligro ng pagkalipol.
Ang pagkalipol ay isang natural na bahagi ng proseso ng ebolusyon, ngunit ang mga pagbabago sa kapaligiran na dulot ng tao ay nagpapataas ng rate ng pagkalipol, na humahantong sa isang pandaigdigang krisis sa biodiversity. Ang mga pagsisikap sa pag-iingat ay mahalaga upang makatulong na protektahan at mapanatili ang mga mahihinang uri ng hayop at mapanatili ang balanseng ekolohiya. Which of the following is a study focused on understanding the structure of the body and the relationship between its parts? Letter A. Endocrinology. Letter B. Anatomy. Letter C. Cardiology. Letter D. Pharmacology. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Anatomy. Ang tamang sagot ay B. Anatomy. Explanation of the choices. Paliwanag ng mga pagpipilian. A. Endocrinology. Endocrinology is the study of the endocrine system, which involves the hormones and their effects on bodily functions. It focuses on the glands and their secretions, rather than the overall structure of the body. Endocrinology. Ang endocrinology ay ang pag-aaral ng endocrine system, na kinabibilangan ng mga hormone at ang mga epekto nito sa mga function ng katawan. Nakatuon ito sa mga glandula at sa kanilang mga pagtatago, sa halip na sa pangkalahatang istruktura ng katawan. B. Anatomy. Anatomy is the study of the structure of organisms and the relationship between their parts. It involves examining the various organs, tissues, bones, and systems that make up the human body or any living organism. Anatomy. Ang anatomy ay ang pag-aaral ng istruktura ng mga organismo at ang relasyon sa pagitan ng kanilang mga bahagi. Kabilang dito ang pagsusuri sa iba't ibang organ, tissue, buto, at sistema na bumubuo sa katawan ng tao o anumang buhay na organismo. C. Cardiology. Cardiology is the study of the heart and its related diseases and disorders. While it involves understanding the structure of the heart, it is more specialized and limited compared to the broader scope of anatomy. Cardiology. Ang cardiology ay ang pag-aaral ng puso at mga kaugnay nitong sakit at karamdaman. Bagamat kinabibilangan ito ng pag-unawa sa istruktura ng puso, ito ay mas dalubhasa at limitado kumpara sa mas malawak na saklaw ng anatomy. D. Pharmacology. Pharmacology is the study of drugs and their effects on living organisms. It is concerned with understanding how drugs interact with the body and its various systems, rather than focusing on the overall structure of the body. Pharmacology. Ang pharmacology ay ang pag-aaral ng mga gamot at ang mga epekto nito sa mga buhay na organismo. Ito ay nababahala sa pag-unawa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga gamot sa katawan at sa iba't ibang sistema nito, sa halip na tumuon sa pangkalahatang istruktura ng katawan. In summary, anatomy is the branch of science specifically focused on understanding the structure of the body and the relationship between its parts, making it the correct answer in this case. Sa buod, ang anatomy ay ang sangay ng agham na partikular na nakatuon sa pag-unawa sa istruktura ng katawan at ang relasyon sa pagitan ng mga bahagi nito, na ginagawa itong tamang sagot sa kasong ito. What system is responsible for extracting and removing waste products from the blood? Letter A. Nervous system. Letter B. Respiratory system. Letter C. Digestive system. Letter D. Excretory system. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Excretory system. Ang tamang sagot ay D. Excretory system. Explanation. Paliwanag. The excretory system is responsible for extracting and removing waste products from the blood and body. It is an essential system that plays a crucial role in maintaining homeostasis and keeping the body free of harmful waste substances. Let's briefly explain each of the given choices. Ang excretory system ay may pananagutan sa pagkuha at pag-alis ng mga dumi mula sa dugo at katawan. Ito ay isang mahalagang sistema na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng homeostasis at pagpapanatili ng katawan na walang mga nakakapinsalang sangkap ng basura. Ipaliwanag natin ng maikli ang bawat isa sa mga ibinigay na pagpipilian. A. Nervous system. Sistema ng nerbiyos. The nervous system is responsible for transmitting signals and coordinating the body's activities. It includes the brain, spinal cord, and nerves.
While it plays a vital role in controlling various bodily functions, it is not directly involved in removing waste products from the blood. Ang sistema ng nerbiyos ay may pananagutan sa pagpapadala ng mga signal at pag-coordinate ng mga aktibidad ng katawan. Kabilang dito ang utak, spinal cord, at nerves. Bagamat ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagkontrol sa iba't ibang mga paggana ng katawan, hindi ito direktang kasangkot sa pag-alis ng mga produktong dumi mula sa dugo. B. Respiratory System. Sistema ng paghinga. The respiratory system is responsible for the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide, between the body and the environment. It involves breathing, where oxygen is taken in and carbon dioxide is released. While it removes carbon dioxide, a waste product of cellular respiration, from the body, it does not remove other waste products from the blood. Ang sistema ng paghinga ay responsable para sa pagpapalitan ng mga gas, pangunahin ng oxygen at carbon dioxide sa pagitan ng katawan at ng kapaligiran. Ito ay nagsasangkot ng paghinga kung saan ang oxygen ay kinukuha at carbon dioxide ay inilabas. Bagamat inaalis nito ang carbon dioxide, isang basurang produkto ng cellular respiration, mula sa katawan, hindi nito inaalis ang iba pang mga dumi mula sa dugo. C. Digestive System. Digestive System. The digestive system is responsible for breaking down food into nutrients and absorbing them into the bloodstream. It plays a significant role in nutrient engravings, but it does not handle the extraction and removal of waste products from the blood. Ang sistema ng pagtunaw ay may pananagutan sa pagbagsak ng pagkain sa mga sustansya at pagsipsip ng mga ito sa daluyan ng dugo. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsipsip ng sustansya, ngunit hindi nito pinangangasiwaan ang pagkuha at pag-alis ng mga produktong dumi mula sa dugo. D. Excretory System. Sistema ng excretory. The excretory system, also known as the urinary system, is responsible for filtering waste products from the blood and excreting them from the body. The primary organs involved in this system are the kidneys, which filter blood to form urine. The urine contains waste products, excess water, and other substances that the body needs to eliminate. The urine is then transported through the ureters to the bladder, where it is stored until it is expelled from the body through the urethra. Therefore, the excretory system is the correct choice for the system responsible for extracting and removing waste products from the blood. Ang excretory system, na kilala rin bilang urinary system, ay responsable para sa pagsala ng mga dumi mula sa dugo at paglabas ng mga ito mula sa katawan. Ang mga pangunahing organo na kasangkot sa sistemang ito ay ang mga bato, na nagsasala ng dugo upang bumuo ng ihi. Ang ihi ay naglalaman ng mga dumi, labis na tubig, at iba pang mga sangkap na kailangang alisin ng katawan. Ang ihi ay dinadala sa pamamagitan ng mga ureter patungo sa pantog, kung saan ito ay nakaimbak hanggang sa ito ay maalis sa katawan sa pamamagitan ng urethra. Sa makatuwid, ang excretory system ay ang tamang pagpipilian para sa system na responsable sa pagkuha at pag-alis ng mga dumi mula sa dugo. Which of the following is the largest gland in the body? Letter A. Thyroid gland. Letter B. Pituitary gland. Letter C. Liver. Letter D. Pancreas. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. Explanation of the choices. Paliwanag ng mga pagpipilian. A. Thyroid gland. The thyroid gland is an endocrine gland located in the neck responsible for producing hormones that regulate metabolism. It is not the largest gland in the body. Thyroid gland. Ang thyroid gland ay isang endocrine gland na matatagpuan sa leeg, na responsable sa paggawa ng mga hormone na kumokontrol sa metabolismo. Hindi ito ang pinakamalaking glandula sa katawan. B. Pituitary gland. The pituitary gland, also known as the master gland, is an endocrine gland located at the base of the brain. It plays a crucial role in regulating various bodily functions by producing and releasing hormones that control other glands in the endocrine system. While it is a significant gland, it is not the largest in the body. Pituitary gland. Ang pituitary gland, na kilala rin bilang master gland, ay isang endocrine gland na matatagpuan sa base ng utak. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-regulate ng iba't ibang mga function ng katawan sa pamamagitan ng paggawa at pagpapalabas ng mga hormone na kumokontrol sa iba pang mga glandula sa endocrine system. Bagamat ito ay isang makabuluhang glandula, hindi ito ang pinakamalaki sa katawan. C. Liver. The liver is the correct answer. It is the largest gland in the human body.
It is a vital organ located in the upper right abdomen and performs a wide range of functions, including detoxification, protein synthesis, and production of bile to aid in digestion. Atay. Ang atay ang tamang sagot. Ito ang pinakamalaking glandula sa katawan ng tao. Ito ay isang mahalagang organ na matatagpuan sa kanang itaas na tiyan at gumaganap ng malawak na hanay ng mga function, kabilang ang detoxification, synthesis ng protina, at paggawa ng apdo upang tumulong sa panunaw. The pancreas is a gland located behind the stomach and plays an essential role in the digestive system and endocrine system. It produces enzymes that aid in digestion and hormones like insulin and glucagon that regulate blood sugar levels. While important, the pancreas is not the largest gland in the body. Ang pancreas ay isang gland na matatagpuan sa likod ng tiyan at gumaganap ng mahalagang papel sa digestive system at endocrine system. Gumagawa ito ng mga enzyme na tumutulong sa panunaw at mga hormone tulad ng insulin at glucagon na kumokontrol sa mga antas ng asukal sa dugo. Bagaman mahalaga, ang pancreas ay hindi ang pinakamalaking glandula sa katawan. In summary, the correct answer is C. Liver, as it is the largest gland in the human body. Sa buod, ang tamang sagot ay C. Atay, dahil ito ang pinakamalaking glandula sa katawan ng tao. In which blood vessel is gas carried? Letter A. Vein. Letter B. Capillary. Letter C. Lymph vessel. Letter D. Artery. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. Gas exchange occurs in the capillaries. Therefore, the correct choice is. Ang palitan ng gas ay nangyayari sa mga capillary. Sa makatuwid, ang tamang pagpipilian ay B. Capillary. Explanation. Paliwanag. 1. Veins are blood vessels that carry deoxygenated blood back to the heart from various parts of the body. They do not directly participate in gas exchange. Ang mga ugat ay mga daluyan ng dugo na nagdadala ng deoxygenated na dugo pabalik sa puso mula sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi sila direktang nakikilahok sa palitan ng gas. 2. Capillaries are the smallest blood vessels in the body, and they are where gas exchange occurs. Oxygen and carbon dioxide diffuse across the thin walls of capillaries, allowing oxygen to enter the tissues and carbon dioxide to leave them. Ang mga capillary ay ang pinakamaliit na daluyan ng dugo sa katawan, at ang mga ito ay kung saan nangyayari ang pagpapalitan ng gas. Ang oxygen at carbon dioxide ay nagkakalat sa manipis na mga dingding ng mga capillary na nagpapahintulot sa oxygen na pumasok sa mga tissue at carbon dioxide na umalis sa kanila. 3. Lymph vessel. Lymph vessels are part of the lymphatic system and are responsible for transporting lymph, a fluid containing immune cells. They do not carry gases like oxygen and carbon dioxide. Lymph vessel. Ang mga lymph vessel ay bahagi ng lymphatic system at responsable sa pagdadala ng lymph, isang fluid na naglalaman ng immune cells. Hindi sila nagdadala ng mga gas tulad ng oxygen at carbon dioxide. 4. Arteries carry oxygenated blood away from the heart to different tissues and organs. They do not play a direct role in gas exchange. Ang mga arterya ay nagdadala ng oxygenated na dugo palayo sa puso patungo sa iba't ibang mga tisyo at organo. Hindi sila gumaganap ng direktang papel sa pagpapalitan ng gas. In summary, the capillaries are the blood vessels where gas exchange takes place, making option B the correct answer. Sa kabuuan, ang mga capillary ay ang mga daluyan ng dugo kung saan nagaganap ang pagpapalitan ng gas, na ginagawang tamang sagot ang option B. Which organ is responsible for pumping the blood? Letter A. Kidney. Letter B. Brain. Letter C. Heart. Letter D. Liver. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Heart. Ang tamang sagot ay C. Puso. Explanation. Paliwanag. The heart is the organ responsible for pumping blood throughout the body. It is a muscular organ located in the chest, slightly tilted to the left. The main function of the heart is to circulate blood through a network of blood vessels to deliver oxygen, nutrients, and other essential substances to various tissues and organs of the body.
Ang puso ay ang organ na responsable sa pagbomba ng dugo sa buong katawan. Ito ay isang muscular organ na matatagpuan sa dibdib, bahagyang nakatagilid sa kaliwa. Ang pangunahing tungkulin ng puso ay ang magpalipat-lipat ng dugo sa pamamagitan ng isang network ng mga daluyan ng dugo upang maghatid ng oxygen, nutrients, at iba pang mahahalagang sangkap sa iba't ibang mga tisyo at organo ng katawan. Let's briefly explain why the other choices are incorrect. Ipaliwanag natin ng maikli kung bakit mali ang iba pang mga pagpipilian. A kidney. The kidneys are essential organs responsible for filtering waste products from the blood and producing urine. They play a vital role in maintaining the body's fluid balance and regulating various substances in the blood, but they do not pump blood. Bato. Ang mga bato ay mahalagang organo na responsable sa pagsala ng mga dumi mula sa dugo at paggawa ng ihi. May mahalagang papel ang mga ito sa pagpapanatili ng balanse ng likido ng katawan at pag-regulate ng iba't ibang sangkap sa dugo, ngunit hindi sila nagbobomba ng dugo. B-brain. The brain is the control center of the body and coordinates various functions, but it is not responsible for pumping blood. The brain relies on a steady supply of oxygen and nutrients delivered by the blood pumped by the heart. Utak. Ang utak ay ang control center ng katawan at nagkoordina ng iba't ibang function, ngunit hindi ito responsable sa pagbomba ng dugo. Ang utak ay umaasa sa isang tuloy-tuloy na supply ng oxygen at mga sustansya na inihatid ng dugo na binobomba ng puso. The liver. The liver is the largest internal organ and performs numerous functions, including detoxifying harmful substances, producing bile to aid in digestion, and storing glycogen. However, the liver does not have a role in pumping blood. Atay. Ang atay ay ang pinakamalaking panloob na organ at gumaganap ng maraming function, kabilang ang pag-detox ng mga nakakapinsalang sangkap, paggawa ng apdo upang tumulong sa panunaw, at pag-iimbak ng glycogen. Gayunpaman, ang atay ay walang papel sa pagbomba ng dugo. In summary, the heart is the specific organ responsible for the circulation of blood, making option C the correct choice. Sa buod, ang puso ay ang partikular na organ na responsable para sa sirkulasyon ng dugo, na ginagawang tamang pagpipilian ng option C. What type of milk is secreted by mammals immediately after giving birth? Letter A. Skim milk. Letter B. Whole milk. Letter C. Condensed milk. Letter D. Colostrum. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The type of milk secreted by mammals immediately after giving birth is: ang uri ng gatas na itinago ng mga mammal kaagad pagkatapos manganak ay D. Colostrum. Explanation. Paliwanag. Colostrum is the first milk produced by female mammals, including humans, shortly after giving birth. It is a thick, yellowish fluid that is rich in essential nutrients, antibodies, and immune factors. Colostrum is crucial for newborns as it provides them with the necessary nutrients and immunity to protect them during their early days of life. Ang colostrum ay ang unang gatas na ginawa ng mga babaeng mamal, kabilang ang mga tao, sa ilang sandali pagkatapos manganak. Ito ay isang makapal, madilaw-dilaw na likido na mayaman sa mahalagang nutrient, antibodies, at immune factor. Ang colostrum ay mahalaga para sa mga bagong silang dahil nagbibigay ito sa kanila ng mga kinakailangang sustansya at kaligtasan sa sakit upang maprotektahan sila sa kanilang mga unang araw ng buhay. Let's briefly explain why the other choices are incorrect. Ipaliwanag natin ng maikli kung bakit mali ang iba pang mga pagpipilian. A skim milk. Skim milk is milk that has had almost all of the fat removed, and it is not the type of milk secreted immediately after birth. Colostrum contains higher amounts of fat than regular milk to support the newborn's energy needs. Skim milk. Ang skim milk ay gatas na halos lahat ng taba ay naalis, at hindi ito ang uri ng gatas na itinago kaagad pagkatapos ng kapanganakan. Ang colostrum ay naglalaman ng mas mataas na halaga ng taba kaysa sa regular na gatas upang suportahan ang mga pangangailangan ng enerhiya ng bagong panganak. B. Whole milk. Whole milk is regular milk with all of its natural fat content, but it is not the type of milk secreted immediately after birth. As mentioned earlier, colostrum is produced initially, and it differs in composition from regular milk. Buong gatas. Ang buong gatas ay regular na gatas na may lahat ng natural na nilalaman ng taba nito, ngunit hindi ito ang uri ng gatas na itinago kaagad pagkatapos ng kapanganakan.
Tulad ng nabanggit kanina, ang colostrum ay ginawa sa simula at ito ay naiiba sa komposisyon mula sa regular na gatas. See condensed milk. Condensed milk is regular milk that has had water removed and sugar added. It is not the type of milk produced immediately after birth. Colostrum is the special milk produced in the early postpartum period. Condensed milk. Ang condensed milk ay regular na gatas na inalis ang tubig at idinagdag ang asukal. Hindi ito ang uri ng gatas na ginawa kaagad pagkatapos ng kapanganakan. Ang colostrum ay ang espesyal na gatas na ginawa sa maagang postpartum period. In conclusion, colostrum is the specific type of milk secreted by mammals right after giving birth, providing essential nutrients and immunity to support the newborn's early development. Sa conclusion, ang colostrum ay ang partikular na uri ng gatas na itinago ng mga mammal pagkatapos manganak na nagbibigay ng mahahalagang sustansya at kaligtasan sa sakit upang suportahan ang maagang pag-unlad ng bagong panganak. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on biological science. Lead reviewer. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.